You're watching ETVN Philippines. Help me welcome with the love of the Lord, Brother Vic Cabral. Taga-dito po ako. Naligaw lang sa Cebu. Allow me to have my copy ko para mas ma-express ko mabuti po. Okay na. Oo. Yan pala. Check 1, 2. Ako ba ito sa likod? Okay. Okay na. Okay na. Ako ba yan? The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Father, to the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, magandang hapon po sa lahat. I am Brother Vic Cabral. I was assembled in Bulacan. I grew in Manila, but we are now live in Cebu permanently. So I can speak Bisaya, but mas ma-express ko kasi pang Tagalog po sasabihin ko. Sa lumakas po. Some check. Bigay po sa aking topic ay embracing the call of God. Living the mission. Hindi din, the mission. Living the mission. Lahat po tayo tinawag ng Diyos. Walang hindi. Minsan lang hindi mo alam kung paano ka tinawag o paano ka tatawagin ng Diyos. Nung attend ka ng ME or LSS, napilitan ka kasi pinuwersa ka, but di mo alam na yun pala yung panawagan ng Panginoon. Like me, isang taon ko akong niyayaya para po mag-LSS. Ayoko. Bakit? Kasi nagyayaya sa akin, walang trabaho. Kaya ako may trabaho. So nag-iisip ako, kung ako sasama sa kanya, mawawalan ako ng trabaho. Eh, ang tao po, gusto yung talagang sagana sa mundo. Pera, sagana sa bahay, sagana sa kotse, sagana sa lahat. Na lahat magagawa niya. Ganun ang pamantayan kasi ng tao eh. Pag tinanong mo ang tao, paano mo malalaman na successful ka? Di ba? Kunyari, kayo magkakababata, kayo magkaka-classmate, pag nakita kayo, kumusta ka na? Awa ng Diyos. Parang walang awa ang Diyos. Parang ang Diyos matipid magbiyaya. Amen? So, ang calling ng Diyos, magugulat ka eh. Parang masasabi ko, hindi mo akalain. Hindi ko nga po alam na, in the end of my ministry, hahawak ako ng mic. Diyos ko po, nung tinawag po ako ni Lord to encounter Him, napakamahiyain ko po. Halata naman, di ba? Binibili yung salita ko. Kaya nung tawagin niya ako, hindi ko alam paano. So, number one is, God called each of us personally. Ang Diyos ang tumawag. Hindi ka tinawag ng kaibigan mo. Ginamit lang siya ng Holy Spirit para tawagin ka. Ilang beses mo tinanggihan ng Holy Spirit? Hindi yung kaibigan mo. Ako, every month may LSS. Every month tinatanggihan ko. Until the time na nagkaroon na ako ng problema, ng trials. Kaya nga mas maganda may trials eh.
Kaya mas maganda may pagsubok. Kaya mas maganda pag may sakit. Kaya mas maganda pag may hiwalay ang mag-asawa. Bugok ang mga anak. Hindi maintindihan ang buhay. Mas madaling tawagin ng Diyos. At madalas, siya mismo ang titingin at hahanap sa Diyos. Noong time na yon, 1986, hinanap ko na ang Diyos. Yung kaibigan ko po, huminto na ng pag-iimbita sa akin. Nagsawa na. Nag-isip siya na siguro hindi na ako pupunta. Kaya makikita natin, kapatid, yung panawagan niya, out from nowhere. Pero ang mahalaga, yung yes mo, yung oo mo. Kasi kahit ilang beses kang imbitahan ng Diyos, kung ayaw mo naman ang Diyos kasi, irirespeto yung idea mo. Kung ayaw mo, irirespeto ng Diyos yon. Hahantayin ng Diyos kung kailan ka tutugon. Kung kailan ka magsasabi ng yes. Sabi ko nga madalas, 1,000 steps away from God, you need only 1 step going back to God. Sige po, pakaisipin mabuti yun. 1,000 kang lumayo sa dami ng kasalanan ginawa mo. 1,000 kasalanan ang ginawa mo. Pero 1 beses ka lang palang magdedesisyon para makaharap mo ang Diyos. Bakit po? Kasi sa 1,000 mong paglayo, 1,000 beses ka din sinusundan ng Diyos. Bakit po? Kasi mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos Kaya nga magugulat ka Isang tao na pariwara ng lahat. Wala nang pag-asa pero binigyan pa rin. Lahat po tayo may pag-asa. Ganun sa sobrang pagnanasa ng Diyos. Na ayaw po ng Diyos na merong isang maliligaw. Kaya nga doon sa 100 iniwan niya yung 99 para hanapin ka lang. Para tawagin ka lang. Pero madalas ang idea natin, naghahanap tayo ng sarili lang po natin. Sorry po. Kasama ako doon. Minsan nga, pagka prayer meeting, tatanungin mo pa sino speaker? Si Juan. Amen. So, nung araw din, nung hindi pa ako speaker, ganoon din ako. Tinatanong ko rin kung sino yung susunod na Friday. Sino ba speaker? Si ano? Uy, attend ako kasi maganda yan. Mama, attend tayo ha kasi si ano yung speaker. Tapos sunod na Friday. Sino yung speaker? Si brother. Parang busy ako sa Friday. Amen? So, ang panawagan niya, sabi nga niya sa John 15 verse 16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to bear fruits." Hindi po naputol doon. Fruits that will last. Yun daw pong prutas, yung bunga mo, na maibibigay mo, kapatid ko, long-lasting. Hindi yung temporary lang. Na true and true, my dear brothers and sisters, ang tao parang takaw na takaw sa'yo. Ang ganda po nung Tagalog po na yon, no? Yung takaw na takaw, yung alam mo yung parang tatlong araw hindi kumain, na pag nakita mo yung fried chicken, kahit panis yung fried chicken, gusto mong sakmalin. Tinaman Tagalog pa rin, sakmalin. Amen? Ganun po. My brothers and sisters, yung gusto ng Panginoon na bunga po natin, yung tunay na bunga. Hindi po yung ampaw na bunga. Hindi po yung hilaw na bunga. Hindi yung kinalburong bunga. Kaya po hindi ako bumibili ng off-season na mangga. Bakit po? Kasi yung off-season na mangga, tao po ang gumawa nun. Hindi ang Diyos. Kasi lahat ng puno, may natural na oras, na panahon ng pagbunga. Bakit pag summer, sa Pilipinas, ang daming prutas? Bakit po? Kasi tropical tayo Alam ng Diyos sa tropical people tayo. Alam ng Diyos na panahon na yun, kailangan kainin natin yung mga prutas na yun para may paghahanda po tayo sa susunod na panahon na may ulan, bagyo, baha. Tayo gusto natin mansanas, ubas.
Parang galit na kayo sa akin. So yung call ng Panginoon, ang vocation po, ito pa yung isang maganda yan. Yung ministry. Saan pa ako tinatawag ni Lord? Di ba? Ay, parang gusto ko doon kasi ang galing ng music. Di ba? Ako, ganun ako noon eh. Gusto ko, nag-audition po ako sa music. Ano na ako noon, moderator, speaker na ako noon. So, alam na ulit ako pag nakikita ko yung music ministry talaga. Ang gagaling nila. So, nag-audition ako. Kasi sa amin may audition eh. Sabi ng director sa akin, yung musical director, naku Brad, nung matapos na, try ang namin audition. Brad, ang ganda ng boses mo. Ay talaga? Pang speaker. Music natin, kaliwa na nga, sasama ka pa na isang kaliwa din. Paano mo malalaman saan ka tatawagin ng Diyos? O minsan sa atin, ay ayoko na, ordinaryong member lang ako. Please, do not do that. Because meron kang kakalagyan. Minsan tumatanggi ka lang. Meron kaming kasama sa Cebu. Diyos ko po, ang paborito niya talaga, tagabuhat ng bangko. May-ari ng 2 hotel. Milyonaryo sa Cebu. Pero ang role niya, tagalinis. Kaya nga pag sinabi ko sa kanya, siya pong tao na yan, wala pa tayo, nandito na siya. Di ba? Yun GS, General Service. At wala na tayo, nandito pa sila. Kasi sila magliligpit. Sila maghahanda at sila magliligpit. Yun po yung mga silent ministry ng ating Panginoon. Ang music ministry, ang moderator, ang speaker, wala yan. Bayad na yan. Isang palakpak lang, bayad na eh. Pero yung mga silent. Pero kung doon ka tinawag ng Panginoon, let it be. Let it be. Nung tumagin ako ni Lord, sabi ko, Lord, gusto kong mag-serve sa iyo. Sabi ko, Lord, pero Lord, gusto ko yung bagay sa akin. Kasi tahimik ako, simple lang ako, ayoko nung expose. So tinignan ko ngayon mga ministry, ano yung mga ministry na hindi expose. Ang nakita ko, liturgy ministry. Liturgy kasi, taga-prepare yun ng lamesa, altar, tapos taga-sundo ng pare. No, pag maraming offering, pag binatid mo yung pare, pauuwi sa'yo yung kalahati. Yun ang gustong-gusto ko. So, at first, masaya ako. 1 month, 2 months, masaya ako. But merong isang araw, your former spiritual director, the late Father Sunny Ramirez, siya yung magmimisa sa love block. Ako nasa liturgy. First time ko siyang ma-encounter face-to-face. Oo, alam kong live siya, pero malayo ako. Pero ito ngayon, kasama akong susundo. So bago sunduin, pumunta ako sa oratory, doon sa community. Pagbukas ko ng pinto, ang sumalubong sa akin, yung pinaka-head namin sa liturgy. Hindi ko alam, mainit siguro ulo o may naging problema. No? Pagsalubong ko, sabi ko, good afternoon, sister. Anong good afternoon dyan? Lumayas ka dyan! Sabi ko, Diyos ko, ito ba yung mga leader? Ito ba yung nagsaserve kay Lord? Ang sakit magsalita. So immediately, kinimkim ko po yon. Pinadaos ko po yung misa, pero the next service meeting, hindi na po ako sumama sa liturgy. Ayoko na. Nasaktan ako. Nabwisit ako. So wala na ako ministry. Ordinaryo na uli. Sabi ko, siguro, ganito na lang ako. Pero gusto ko mag-serve. So every LSS, monthly ang LSS, lagi po ako nakaputi. Alam mo yung parang kaibuburol? Kasi pag LSS, kailangan puti eh. So meron kami facilitator. Facilitator, nag-a-assist po yun sa plaque niya. Yung mga attendance. During my time, 1986,
2,000 po to 3,000 po uma-attend ng LSS. At that time. Minsan, sinasabi ng shepherd, yung registration, puno na po, maski po dito lang kami. During that time, 80s, 90s. Sobrang dami ng tao. So ako ngayon, pagka-baptism na, gustong-gusto ko, kasi malaki akong tao, sarado, meron lang pong grill, yung ulo ko na ilapasok ko doon sa grill. So pag nagbaptism, ang pakiramdam ko, nababaptismuhan yung ulo ko. Every month, ganun po ako. Dumating isang araw, yung facilitator na nakaputi, kulang ng isa. Hindi papayag ang coordinator na hindi kompleto yung facilitator kasi mapapansin yun ng community head. So yung coordinator sabi niya, andun ako sa pinakadulo. Di ako naman, sabi ko, wala naman tao sa likod ko. Walang tao. Sabi ko ako, ikaw. Dali. Kasi mag-uumpisa na. Mag-opening prayer na po. So hinila ako, upo ka dyan. Ano pong gagawin ko? Basta upo ka dyan. Naku po, Diyos ko, pinaupo ako as facilitator. Ang facilitator po kasi dadaan ka pa sa criteria. So pag upo ko doon, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Gayahin mo sila. Tularan mo lang. Xerox mo lang. Photocopy mo lang kung ano yung ginagawa ng facilitator. Nakakatuwa po kasi yung bawat facilitator, tinitingnan ko, pinagmamasdan ko anong ginagawa. May hawak-hawak, ipinapasa sa likuran. Kukunin yung nasa likuran, tapos yuyuko. Tapos ang nakikita ko, gumaganon sila. Sabi ko, Lord, ano yun? Gayahin mo lang. So, nung malapit na sa akin, kinuha ko po, nung maramdaman ko, krus pala yung kinukuha. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Gayahin mo sila. So, yumuko ako. So, ang ginawa ko, may sinabi ba ako? Wala. Kasi sabi ni Lord, gayahin ko lang. Ang point po kasi is, sometimes, tinuturuan natin ng Diyos. We're not obedient. Dinidiktahan natin ng Diyos. Ang tao, diktador. Lord, gusto ko ito. Lord, ito. Lord, ito. Ganun tayo eh. When was the time sinabi mo sa Panginoon, Lord, anong gusto mo sa akin? Kailan po yun? Yung time na yun na sinabi mo, Lord, anong gusto mo sa hanap buhay ko? Lord, anong gusto mo sa pamilya ko? Lord, anong gusto mo sa ministry na papasukin ko? When was the time? O baka naman pareha ka ni Brother Vic dati. Na sabi niya, Lord, dito ako. Lord, gusto ko ito. Lord, gusto ko ganito. Lord, gusto ko mga anak ko ganito. Ganito. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. You're watching ETVN Philippines. Surrendering to God's plan or God's will. Isaiah 6 verse 8. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And I said, Here I am, Lord, send me. Si Isaiah po, hindi niya tinabi, Lord, ano? Gusto ko ito. Basabi lang niya, sige Lord, send mo ako. Minsan kasi gusto natin yung, alam niyo po, pagka yung tayong tinawag, gusto natin yung alam natin. For example, ikaw ay accountant, gusto mo na sa treasury ka ng community. Ikaw ay abogado, gusto mo pareha ka ni Brother Vic, speaker. Amen? Marami akong kasama po noon. Abogado, principal, teacher, hindi po naging speaker. Kaya nga, madalas tanong ko kay Lord, Lord, bakit ako? Kasi po, nung nag-aaral po kasi ako, raw 4 po ako.
Alam niyo po ba row 4? Alam na alam pala nila. Ang row 1 kasi yan, mga row 1, matatalino po yan. Ang row 2, medyo matalino pa rin yan. Row 3, matalino pa rin yan. Ang row 4, ewan ko sa inyo. So, ang tanong ko kay Lord, why me? Bakit ako? Especially po nung tawagin niya na po ako as speaker. Hindi ko mapaniwalaan talaga ang Diyos. Kasi every Tuesday, ma-attend po ako ng contemplative prayer meeting. Barkada ko galing Marikina. Tapos ngayon, yung coordinator, naging kaibigan ko, may training ng moderator and prayer leader. Kasi sa amin at that time, wala pong training ng speaker. Ang training lang po namin, yung mag-lead ka ng prayer, mag-worship ka, yun lang. Then from there, doon ka pipick upin ni Lord kung pwede ka maging speaker. So nandun, nakastambay ako, tinawag lang ako. Diyos ko, 20 po ang contender na training. May abogado, may ex-seminarian, may principal, may teacher, may businessman na talaga sigurong pangarap na maging speaker. Ito na po, naglukot sila nagbilog ng kartolina, ginawang parang mic, nagpapakilala sa isa't isa. Sabi ng isa, abogado siya, sabi ng isa, principal siya, sabi ng isa, ex-seminarian siya. Nung malapit na sa akin, mga 2 na lang, iniisip ko, anong credibility ko? Ang lumang buhay ko po kasi, mandaraya. Di ba nasasabihin ko, ako po si Brother Vic, mandaraya. Sabi ko, Lord, parang ang pangit naman. Ba't naman kasi yung coordinator rin, pinilit-pilit pa ako. Nung ako na po, isa na lang, ako na po, bigla pong may kumatok. Brad, tapusin na po yan kasi contemplative prayer meeting na po. Ang pari po, naghahantay na sa baba. Ay, salamat. To cut the story short, 6 months po ginawa ang training. Sa 20 po, ako lang po ang nakalusot. Hinihintay ko yung palakpak. Bakit naman ikaw nakalusot? Ito po nangyari. Meron kami 5 contender na talagang sila na ang gagawing prayer leader, moderator. So may mga assignment na yan sa mga chapters, pupuntahan nila sa mga activities. Nakalagay na doon sa kanilang certification. Hapon, the yesterday, nagsabi yung radyo na meron darating na bagyo na malakas na ulan at hangin. At mag-ingat kayo, baka bumaha. So sabi ko, Lord, di ka papayag kasi graduation namin eh. Nagpatahip kaya ako ng magbagong barong. So maaga ako sa aming oratory. 4 o'clock pa lang, nandun na po ako. Sabi nga nung nagde-decorate, Brother Vic, oh, grabe ka naman, ang aga mo naman. Sobra naman. So, praise God, yung trainer namin dumating 6. Yung pare dumating 6:30. 6:45 para mag-start po ang misa. 6:45 po dumating po ang malakas na ulan. Ang malakas na bagyo. Yung 19 kong ka-classmate, hindi po dumating. So ako ngayon nag-iisip, ititigil. Hindi ito tuloy. So sabi ko, Father, paano po yan? Ako lang po The Lord said in the scripture, when 2 or more are gathered in the name of Jesus, there He is in their midst. Tuloy ang graduation. So ako po graduate, nakaklip po lahat ng assignment. Hindi ko alam kung maiihi ako o anong gagawin ko. Pero ang pakiramdam ko, kumakabog po yung dibdib ko. Hindi ko alam. Tiga Marikina ako. Nung humupa na po yung ulan, wala nang baha, umuwi po ako. Dumaan ako sa Concepcion, sa Blessed Sacrament na paborito ko. Inaway ko si Lord. Buti na lang ang tao, yung bantay nasa labas. Pagpasok ko po, nilak ko. Sabi ko, Lord, sana yung pipili ka, yung principal. Sana yung abogado. Sana yung magagaling. Bakit ako ang pipiliin mo? Ang tanga-tanga ko. Buti po hindi siya sumagot. Kasi kung sumagot siya, tatakbo ako. Sumagot po siya sa puso ko. Alam mo yung sagot niya?
Anong tanong ko? Bakit ako ang tanga-tanga ko? Ano sagot niya? Kaya nga, ikaw ang pinili ko kasi tanga ka. Kasi kung marunong ka na, hindi mo na ako kailangan. Hindi ka na napupunuan. Kahit kung punong-puno ka na, wala nang pagsisidlan sa puso mo. Emptiness in the calling of God is one of the big factor to empty ourselves. That we are nothing. We're not the source. We resource on the source. And the source is only God. Hindi mo galing. Hindi mo talent. Talent na binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya alagaan mo ito para sa glorification ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Living on mission. Love in action. Hindi posisyon, kundi mission. Minsan kasi may mga tao nagsaserve, ang iniintindi posisyon eh. Nung bago siya sa community, kahit magbuhat ng bangko, kahit na magwalis, okay lang. Pero nung may posisyon na siya, direktor na siya. Taga-direct na. Stay humble. Stay small. So that the Lord will increase in our life. Yun po yung essence ng paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat na magtanggal ng tassel ng sapatos niya o ng sandalyas niya. Hindi tayo yung source. Ang Diyos ang source. Nakikisource lang po tayo. Pag pinutol ng Diyos po yan, at hindi ka pakikinabangan, ibibigay po yan sa iba. Makikita po natin sa mga nagiging panauhin natin. Makikita mo minsan, ang galing-galing niya no, bakit ngayon ganito na? Something happened into his life. Ito po ay pinagtitiwala lang ng Diyos. Yung biyaya po na ito na ikaw ay hahawak ng mic, pagtitiwala lang po ng Diyos. Hindi mo ito galing. Hindi ikaw yan, kundi ang Diyos yan. Nung sinabi po ito ni Sister Ellen na ito po sa ating, kinakabahan po ako. Kasi nung nakaraang nandito po kami, puro po leader ang nandito. At ako magsasalita. Natutuyo ang lalamunan ko. Hindi ko maintindihan kung ano ibibigay ko. Kaya nung in-schedule na naman, Lord, ano ibibigay ko sa kanila? I researched so many things. Sabi ko, Lord, paano ito? You are the source. Kahit po naghanda ako, hindi ko alam kung yun ibibigay ng Panginoon. Pag po tayo ay nag-serve, kailangan may pag-ibig. Kasi pag walang pag-ibig, mapapagod ka. Mapapagod ka, kapatid. Kasi ang iniintindi mo lang, recognition. Ang iniintindi mo lang, premyo. Kumbaga sa trabaho, sweldo. Pag wala kang sweldo, magrereklamo ka na. Sis, on the way na ako sa ETVN. Ay, naku, Brother Big, naku, ano pa kami, exposition pa kami ng ano. Don't worry, no problem. Gusto mo, magkita na lang tayo sa saan kami kakain. Hindi na, I will just go direct here. Dito na ako magpapahinga. Galing po ako ng Marikina. Nagbigay po ako ng RGG and baptism sa Marikina. So, sabi ko, Lord, tapusin natin to na maaga. Tinapos namin maaga. 11:30 tapos na po kami. So, para makasirit po ako rito. Para po ibintang sa inyo? Hindi po. Hindi po. Para lang po masave yung oras. Take your time. Kasi wala akong hinahabol. Kasi dito pa ako Kasi tomorrow punta po ako San Fernando City, Pampanga, for another talk. Then Tuesday po sa Angeles City, sa University of Angeles. And then pagdating po ng Wednesday, sa Oasis, Marikina. No? Pagdating po ng Friday, sa Antipolo City. Pagdating po ng Saturday, pagbibigyan ko naman yung mga kapatid ko dito sa Manila. Magkikita-kita kami. And Sunday, magkikita-kita po ulit tayo. At hindi ko pa rin po alam kung anong gusto ipabigay ng Diyos sa Sunday. Excited ako, so totoo. Ito ngayon, sobrang excited ako, pero hindi ko pa rin alam kung ano ibibigay ni Lord. I just rely on the source. Amen.
Our yes may cause comfort. Alam mo yung mga dati mong gawi, yung dati mong tuwan-tuwa ka, minsan inaano ni Lord yun. Noong araw po, ang hilig ko sa damit na signature. As in, grabe. When I met the Lord at the age of 26, ang suot ko noon, puro Hanes t-shirt, saka jeans. Tapos sneakers, walang medyas. Yun yung uso noon eh. No? Binago ni Lord, nung maging speaker, pinasuot niya ako ng double knit. Yung matulis ang sapatos, yung makintab ang sapatos. Kaya kailangan mag-polo ka. Nung makilala ko si Lord, hanggang ganito ang buhok ko. Pinaayos ni Lord. Kasi sabi niya, representative kita, kailangan maging maayos ka. Kasi ibibigay mo ko. So, ang dami niyang binago. Ang dami niyang, alam mo yun, yung minsan, yung guest ka, gusto mo, ikaw yung, ang mga speaker kasi abuso. Kaming speaker, abuso. Pag dumating kami, pinakamaganda upuan namin. Kung susunduin kami, yung pinakamaganda sasakyan. May merienda pa yon pagdating mo. May tubig pagdating ng pagtutok mo. Tapos pag dinner o lunch, sino una? Speaker. Abuso. Amen. Do not be abused. Ang talent ni Lord na binigay sa atin, pagyamanin po natin, pakamahalin po natin. Faith without action is empty, or faith without action is dead. To live in a mission is to make God's love visible. Pag-ibig ang bibigay mo. Kasi kapatid ko, kahit anong galing mo, kung walang pag-ibig, kahit anong galing mo, kung walang pag-ibig ang ihahatid mo, baliwala po. O ito, kumain ka na. Ulamin mo. Busin mo yan. Nasaan ang pag-ibig? Ang sarap nung binigay mo. Ang sarap nung binigay pagkain. O yan, kain na. O ito masarap yung pag meron tayong okasyon o may LSS, registration. Pangalan mo. Tapos, let us say music. Andun ka sa Joyful, ikaw yung dance ministry. Ang music po, ang worship group, parang speaker po yan. Kung ano yung nasa harapan, yan po yung audience. Subukan mo po ang speaker mo, nakakaantok, lahat aantokin. Kaya nga ito yung oras de peligro. Amen? Okay lang, ganyan din ako noon. Pero hindi mo alam, kahit na natutulog ka, pina-absorb sa iyo ni Lord. Inihahatid sa iyo ng Lord. Sabi ni brother, pinagtanggol pa ako. Di totoo naman po yun eh. Kasi anong gagawin mo kung talaga antok ka na? Amen. Kaya ako madalas umuupo sa bandang likuran. Kasi antukin din ako eh. 65 na kaya ito. Alam mo, pag may edad ka na, lalo na pag kakakain mo, di ba? Ang sarap ng di ba? Isang talk ng speaker. Pangalawang talk na. Pangatlong talk na, wala na. Ang sarap. Paano ko po yun ipapaliwanag sa tao kung gaano kasarap na tawagin ka ng Diyos? Si Zacchaeus po. Si Zacchaeus, makasalanan, tax collector, corrupt. Kaya nung panahon ni Jesus, may corrupt na eh. Totoo lang eh. Pero nung tawagin siya ng Diyos, oh my God! Nagkaroon kasi siya ng desire to serve, to meet, to encounter Jesus. So sabi niya, pag meron uling pagtitipon, a-attend ako. Dumating yung November 16. Sa C5, Jericho. Doon sa may basement. Si Zacchaeus nagmamadali kasi gusto niya ma-meet si Jesus. Pagdating niya, wala nang upuan. So, ang ginawa niya, umakyat sa puno para makita lang si Jesus. Para ma-encounter si Jesus. What is the beauty of Zacchaeus encountering Jesus? Ito po.
Si Zaccheo po, hindi po barkada ni Jesus. Pwede si John, si Peter, yan ang mga barkada. Pero ma-encounter niya, pagdaan ni Jesus, pagkakita kay Zaccheo, sabi niya, Zaccheo! Gulat si Zaccheo, kamuntik na mahulog. Kasi bakit po? Oh my God! Ang Diyos ang tumawag sa akin. Guro, kung si Mayor tumawag sa'yo, tuwan-tuwa ka din. Pero si Lord ang tumawag. Kaya si Zaccheo excited. Baba agad, kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Oh my God! So pagbaba niya, kaharap niya si Jesus face to face. Kaharap niya. I have experienced that during my life in the Spirit Seminar. One-on-one kami ni Lord. Wala akong pakialam sa 2,000 taong kasama ko. Ang sa akin mahalaga, ako at si Lord. At si Lord may sasabihin kay Zaccheo. Katulad nung sinabi niya sa binatang mayaman, ibenta yung yaman niya. Magsasalita na sana si Lord, sasabihin niya kay Zaccheo, sabi ni Zaccheo, Lord, ako muna. Kung i-illustrate ko ha, Lord, ako muna. Ano sabi ni Zaccheo? Lord, kalahati ng kayamanan ko, ibebenta ko, ibibigay ko sa mga dukha. Nag-instruct ba si Lord? Wala. Pero sa binatang mayaman, nag-instruct si Lord. Pero hindi niya nagawa. Ito pa yung kasunod. Tuwan-tuwa si Lord. Kasi sinuko na niya, inempty na niya. Half eh. Ayaw ni Lord ng half-hearted. Gusto niya whole-hearted. Buo. Buong-buo. Yun ang gusto ng ating Panginoon. So, nung may sasabihin ulit si Lord, sabi na naman ni Zaccheo, Lord, isa pa. Kung may nadaya ako na tao, hindi ba puro daya ang ginawa niya? Kaya nga sa yumaman, nakabili nga siya ng sasakyan may payong. Isa pa, Lord. Kung may nadaya akong tao, ibabalik ko sa kanila, ika-4 na doble. Sige po, let's compute. Kalahati binenta, kalahati na lang natira. Ngayon sabi niya, ika-4 na doble, ibabalik niya sa nadaya niya. Lahat dinaya niya eh. So, ano ibig sabihin? Wala nang matitira sa kanya. Emptiness. Makakakilos po ang Diyos pag tinawag ka niya kung empty ka. Pero pag marami kang string attached, mahirap makakilos ang Diyos. Let us close our eyes. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa pagtawag mo po sa amin. Nagtitiwala kami, Panginoon, na ang pagtawag mo sa amin ay sa tunay naming pangalan. Tulungan mo po kami tumugon. Tulungan mo po kami magsalita ng yes sa iyo upang kami po ay magamit mo ng gusto, o Panginoon. Katulad ni Inang Maria, nung sabihan ni San Gabriel, ang sabi ng Inang Maria, be it done to me according to your words. Yun po sana ang maging sagot po namin sa panawagan mo sa amin. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus, nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Magandang hapon po. Salamat po sa lahat. You're watching ETVN Philippines.